Napatulala ng husto ang saleswoman nang makita ang ordinaryo kong hitsura. Malamang ay naramdaman niya na bigla na lang pumatak sa pandangan niya ang isang hindi maisip na kayamanan. Pagkatapos ay nagpatuloy ako, mayroon ba kayong Ferrari 812, Ferrari F12, Ferrari 599, Ferrari 488, Ferrari F90, Ferrari 458, at Ferrari FF? Nagmamadali siyang sumagot, "Sir, baka hindi po kumpleto ang mga modelo namin sa stock ngayon. Ang iba po ay maaaring kailanganin pang ilipat mula sa ibang mga branch." Tumango ako ng dahan-dahan at sinabi, ang mga modelong kalilista ko lang kasama ang 612 na ito ay may kabuuang 8 kotse, hindi ko na kailangang tingnan ang mga opsyon, ibigay mo na lang sa akin ang pinakamataas na configuration para sa kanilang lahat, pangunahing kulay ay pula at itim, ibigay mo sa akin ang kabuuang presyo ng mabilis dahil nagmamadali ako. Agad na kumuha ng calculator ang saleswoman at nagsimulang mag-type ng mabilis. Ang mga nakalistang presyo pa lang ng kotse ay isang bagay na, pero kasama ang insurance, buwis, at karagdagang mga configuration, ang kabuuang halaga para sa lahat ng sasakyan ay aabot sa 53 milyong yuan. Sinulyapan ko ang aking balanse at mahinahong sinabi, masyadong mabala kung paisa-isa ang bili, gawin mong 5 kumpletong set. Tuluyang nangganga ang saleswoman, hindi pa siya nakakakita ng mga mayayamang bumibili ng Ferrari ng ganoon, pero ang isang tao na nagpreto sa mga marangyang supercar na parang mga repolyo sa palengke ay talagang nakakatakot. Pagkatapos ay bigla akong nagtanong, mayroon ba kayong LaFerrari? Mukha siyang nadismaya at sumagot, Sir, ang LaFerrari po ay isang limitadong edisyon na modelo, sold out na po ito sa buong mundo. Medyo nang hinayang ako nang marinig yun, mukhang hindi ako makakakuha ng isa kahit anong mangyari, kaya naman, iniabot ko na lang ang aking card, karaniwan, ang mga ordinaryong bank card ay may limitasyon sa paggastos, ngunit sa ilalim ng kapangyarihan ng system, kahit ang mga patakaran ng mundong ito ay parang walang kwenta, sa sandaling matagumpay na tumunog ang abiso ng pagbabayad, tuluyang nagbago ang tingin sa akin ng saleswoman. Hindi gaanong dinarayo ng maraming customer ang mga dealership ng Ferrari araw-araw, kaya ang lahat ng mga walang ginagawang saleswoman sa malapit ay agad na nagtipon sa paligid ko, sinusubukang mapalapit sa mahiwagang mayamang tagapagmana na ito, sa kanilang mga mata, maging ang aking murang damit ay biglang naging simbolo ng simpleng karamyan. Sa sandaling matagumpay na nagastos ang mahigit 200 milyong yuan, agad akong binal ika ng system ng 2.67 bilyong yuan, kasama ang natitirang balanse mula kanina, mayroon na akong halos 2.7 bilyong yuan na cash na tahimik na nakaupo sa loob ng aking account. Nag-order lang ako ng kabuuang 40 marangyang kotse, at bawat isang salesperson ay pinalibutan ako na parang isa akong buhay na Diyos. Maging ang manager ng tindahan ay personal na lumapit para magsalin ng tsaa para sa akin, yumuyuko at ngumingiti ng napakababa loob na tila ba natatakot siya na baka makasakit sa akin kahit ang paghinga ng malakas. Isa sa mga saleswoman ang maingat na nagpaalala sa akin, Mr. Go, kailangan ko pong ipaalam sa inyo na ang pagde-deliver ng lahat ng sasakyang ito ay malamang naaabot ng humigit kumulang 6 na buwan. Casual kung ikaw ang aking kamay at sumagot, ayos lang yan, I deliver ninyo ng paisa-isa sa tuwing darating ang mga ito. Sa sandaling marinig niya yon, halatang nakahinga siya ng maluwag. Kung sa bagay, sa isang order na nagkakahalaga ng higit sa 200 milyong yuan, malamang na hindi niya man lang mapangahasang isipin kung gaano katindi ang magiging komisyon niya. Sa pagtingin sa akin ngayon, halos makita ko na ang mga iniisip sa kanyang isipan, maging ang pagiging kabit ko at pagtanggap ng mga random na baon mula sa akin ay malamang na sapat na para baguhin ang buong buhay niya magpakailanman. Kung nangyari ito bago ang araw na ito, siguro ay nag-enjoy pa akong makipagkwentuhan sa lahat ng magagandang babaeng ito ng mas matagal, pero sa ngayon ay mayroon lang akong 24 na oras. Mahigit 1 oras na ang lumipas at wala akong oras para mag-aksaya sa iba pang bagay sa yugtong ito. Kahit ang pinakamagandang babae sa mundo ay kailangang tumabi para sa aking misyon ng pag-imprenta ng pera. Eksakto namang biglang tumunog ang telepono ko. Hello, ito ba si Mr. Go? Oo, sino ito? Hello, Mr. Go. Ako si Chinien Shan, ang presidente ng commercial bank. Napansin namin ang isang kamakailang overseas transfer sa iyong pangunahing account na nagkakahalaga ng 2.6 bilyong yuan. Dahil ang iyong mga deposito sa aming bangko ay napakalaki, nais ka naming opisyal na imbitahan na maging isa sa aming pinakamataas na antas ng VIP client at magbigay sa iyo ng maraming eksklusibong serbisyo at kagandawahan. Kahit hindi naka-speakerphone ang telepono ko, malinaw na narinig ng buong showroom ang bawat salita, mula sa manager hanggang sa saleswoman, ang lahat ay natigilan sa matinding gulat. Ang nagpakilala ng Ferrari kanina, naisip na niya na ang paggastos ng higit sa 200 milyon ay nakakatakot, ngunit ang pagkarinig sa 2.6 bilyong yuan ay tuluyang nagwasak sa kanyang pagkaunawa sa realidad. Hindi ko gaanong pinapansin ang mismong status ng VIP, ang tunay na nagpatingkad sa interes ko ay ang kapangyarihan sa likod ng isang presidente ng bangko. Agad kong sinabi, President Chin, pag-usapan natin ang bagay na VIP mamaya, sa ngayon, kailangan ko talaga ng pabor. Agad siyang sumagot ng may paggalang, Mr. Go, huwag mag-atubiling magtanong. Mahinahon kong sinabi, gusto kong bumili ng mga ari-arian, mga marangyang flat, penthouse, villa, mas high-end, mas maganda, mayroon ka bang mga koneksyon sa real estate ngayon? Maingat siyang nagtanong, opo, agad-agad, basta ang ko pa mga ari-arian, maaari akong magbayad on the spot, agad na sumagot si President Chin, bigyan niyo po ako ng ilang minuto, Mr. Go, makikipag-ugnayan ako sa ilang tao ngayon din, pagkababa ng telepono, tuluyang nagbago ang atmosfera sa paligid ko, wala kahit isa sa mga saleswoman ang nangahas na huminga.